الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه wasallam. So, alhamdulillah, ipagpapatuloy natin ang ating pinapaksa hinggil sa paglalarawan sa impyerno at paraiso. Dadako na tayo sa chapter 4 ng ating paglalarawan sa impyerno apoy. So, dumako tayo sa iba't ibang uri ng halimbawa ng kaparusaan sa impyernong apoy. Una, ang kaparusahan o isang halimbawa ng kaparusaan sa impyernong apoy ay yaong ang kanilang mga balat ay mga nalilitson. Subhanallah, inililitsyon ang mga tao na isang halimbawa ng kaparusaan doon sa impyernong apoy. Allahu Akbar. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, Innal ladhina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nara kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghayraha liyadhuqul 'adzab. Katotohanan ng mga hindi sumasampalataya sa aming ayat, ibig sabihin mga kapahayagan, katibayan aral, tanda at iba pa, sila ay aming susunugin sa apoy. At sa bawat sandali na ang kanilang balat ay malimit na nalilitsyon ng ganap, ito ay aming papalitan ng bago at sariwang balat upang kanilang matikman ang kaparusahan. So ito ang isang halimbawa na kaparusaan sa impyernong apoy, ay ang tao ay inililitsyon doon. Subhanallah, inililitsyon ang tao sa impyernong apoy. Ipalayo nawa tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala mula sa dusang ito. Ang isa pang halimbawa na kaparusahan doon sa impyernong apoy ay anumang nasa loob ng ating tiyan, gayon din ang ating mga balat ay paiinitin. Ang ating lamang loob at mga balat ay paiinitin hanggang sa ito ay mga maglaho. Ito ang isang kaparusahan mula sa impyernong apoy. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, higit mula sa ating wika, ang dalawang magkalabang ito ay nagsisipagtalo sa isa't isa tungkol sa kanilang Panginoon. At sa mga hindi nananampalataya, ang mga damit na gawa sa apoy ay tatabasin para sa kanila. At kumukulong tubig ang ibubuhos sa kanilang ulo. Sa pamamagitan nito ay malulusaw o maglalaho ang namang nasa loob ng kanilang tiyan, gayon din ang kanilang mga balat. So, ito rin ang isang kaparusahan. Ang mga malaika ay magdadala ng mainit na tubig, at pagkatapos ang tao ay mamartilyuhin ang kanyang ulo, mabibiyak ang kanyang ulo, ibubuo ang kasalubitaw ang utak nito, ibubuhos ng malaika ang tubig na kumukulong ito na mainit, at ang tubig na ito ay papasok, wag nagsimula sa kanyang utak, papasok papunta sa loob ng kanyang mga katawan. Mga bituka, uubusin ito hanggang sa lubusin palabas nito. Ang init ng tubig nito hanggang pumunta ito sa labas ng balat. So isa ito sa kaparusahan sa impyernong apoy. Isa pa na kaparusaan sa impyernong apoy o halimbawa na kaparusaan doon ay yaong susunugin ang kanyang mukha. Susunugin ang kanyang mukha. So, ang kanilang mukha ay masusunog o mababalutan ng apoy. Sa ganito ang sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, وَسَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُكَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ سَرَابِيلُهُم مِّن قَطِرَانٍ وَتَغْشَى وُجُوهَهُمُ النَّارُ. At iyong mapagmamalas ang mga mujrimun sa araw na yaon ay nagagapos ng tanikala ang kanilang mga paa at kamay.
ng sama-sama at nakakabit sa kanilang leeg. Ang kanilang kasuotan ay babahira ng alkitran o asfalto at ang apoy ay babalot sa kanilang mukha. So sadyang napakasakit nito. Hindi man nila matakpan ang kanilang mga mukha. Sa anumang ibubuhos dito, sa anumang isusunog dito, sapagkat nakatali pa ang kanilang mga kamay. Sadyang napakasakit kung iisipin natin ito, hindi man sila makagalaw kapag sila ay binuhusan ng tubig o susunugin sa kanilang mga mukha. Subhanallah, ipalayo tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala. So makakatagpo din tayo ng iba pang chapter nito, tulad ng chapter 23, verse 103, 104, chapter 21, verse 39, 40, at chapter 33, verse 66. Ganon din sa chapter 39, verse 24. Isa pang halimbawa na kaparusahan sa impyernong apoy ay ang kanilang mga mukha ay kinakaladkad ng mga malaika sa impyernong apoy. Ito ang isa sa mga kaparusahan doon. Natatagpuan natin ang isang talata nito sa chapter 54, verse 47, 48. Innal mujrimina fi dalalin wa syu'ur. Yawma yushabuna fin nari ala wujuhihim zuku massa saqar. Katotohanan ang mga makasalanan ay nasa kalaliman at masusunog sa kabilang buhay. Sa araw na sila ay ihilahin sa apoy at ang kanilang mukha ay isusugba sa apoy. At sa kanila ay pagsusulit na sa pininyo at damhin ang impyerno. So isa ito sa kaparusahan doon sa impyernong apoy na kung saan ang mga tao roon ay inihanahatak ng mga malaika na ang kanilang mga mukha ay nakasusub sa apoy ng impyerno. Palayo nawa tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Isa pang kaparusaan doon sa impyernong apoy na halimbawa ang kanilang mga mukha ay mangingitim. Nangingitim ang kanilang mukha sa hinang pagkasunog. Matatagpuan natin ang isang talata nito sa chapter 10, verse 26 hanggang 27. O chapter 10, verse 26. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, higit kumulang sa ating naintindihan wika, sa mga nagsisigawa ng kabutihan ay may mabuting gantimpala. Alala ang bagay, ito'y paraiso. Tunay, may higit pa rito. Walang anumang kadiliman o alikabok at kahihiyan ang lalambong sa kanilang mukha. Sila ang magsisitahanan sa paraiso upang manatili nito pagpakailanman. At sa mga nagsigawa ng kasamaan, ang kabayaran ng kasamaan ay katumbas ng kasamaan din at isang kabaabang kahihiyan ang tatakip sa kanilang mukha. So isang kahihiyan ang tatakip sa kanilang mga mukha. Walang sino mang tagapagtanggol ang maasahan nila mula kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ang kanilang mukha ay matatakpan ng tila ba mula sa mga piraso ng kadiliman ng gabi. Sila ang nagsisipagtahanan sa apoy, mananatili rito sila magpakailanman. So ang kanilang mga mukha ay madidilim. Tulad ng isang bagay, kapag sinunog natin ito ay nangingitim, nagiging madilim. So ganito ang isang kaparusaan doon sa impyernong apoy. Ang kanilang mga mukha ay natatakpan ng kahihiyan o kadiliman. Isa pa na halimbawa doon na kaparusaan ay sila ay napapalibutan ng apoy doon sa impyernong apoy. Sila ay napapalibutan ng apoy. Ngayon nasabi nila subhanahu wa ta'ala sa chapter 39, verse 16, lahum min fawqihim dulalum minan nar wa min tahtihim dulal
Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, sila ay natatakpan ng apoy sa kanilang itaas at nasasapinan ng apoy sa kanilang ibaba. So, ang mga tao roon ay sinusunog na nakapalibot ang apoy sa kanyang katawan. Napapaikutan siya ng apoy. Ito ay isang halimbawa din na kaparusaan sa impyernong apoy na ipalayuan nawa tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Isipin nilang natin mga kapatid, ang apoy dito, kung tayo susunugin dito ng buo, ano kaya ang mararamdaman natin? Papaano ang higit sa kabilang buhay na sadyang napakainit ng apoy doon? Isa pa na halimbawa na kaparusahan doon ay yaong ang mga puso ng mga tao roon ay susunugin sa loob nitong apoy na ito. Subhanallah. Kaya nasabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa chapter 104, 6-9, وَمَا أَدَرَّاكَ نَارُ اللَّهِ الْمُقَدَّةُ الَّتِي تَطَّلِعُ عَلَى الْأَفْئِدَةِ إِنَّهَا عَلَيْهِمْ مُؤْصَدَةٌ فِي أَعْمَدٍ مُمَدَّدَةٍ. Ito ang apoy ni Allah na naglalagablab ng ningas, na ang init nito ay sasadlak sa puso. Katotohanan nito ang lulukob sa kanila na sila ay nakatali sa mga mahabang haligi ng impyerno. So, ang init nito ay pumapasok sa ating puso, susunugin ang ating mga puso na alos ang puso natin ay lumabas sa ating mga lalamunan dahil sa hapdi na nararamdaman ng isang susunugin doon. So mayroon ding kaparusaan na halimbawa pa doon niya ang kanilang mga bituka o laman loob ay ikinakalagkad nila. No? O lalabas sa kanilang mga tiyan ang mga bituka o laman loob. Gaya na sabi ni Abu Hurairah radhiyallahu na sinabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam na sabi niya, nakita ko si Amir al-Quyay na kinakaladkad niya ang kanyang bituka doon sa impyerno. Siya ang kauna-una ang tao na nag-alay ng hayop sa mga Diyos-Diyosan. Ito ay Sahih Muslim. So isa rin itong kaparusahan doon sa impyernong apoy. So, meron din dito na halimbawa na maririnig natin sa impyernong apoy ay ang mga buntong hininga at pagtaghoy. Ibig sabihin, exhale, inhale, na kung saan ang malakas ang paghahulgol nitong mga ito para bang mga asno. No? Napakalakas dahil sa hapdi ng kanilang nararamdaman, ang kanilang mga hininga ay malalakas na parang hagulgol ng mga asno. So matutunghayan natin yan in chapter 11, verse 106. Ganito ang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, فَأَمَّا الَّذِينَ شَكُوا فَفِي النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ. Kaya't sila na nasawi, sila ay mapapasa apoy. Para sa kanila sila ay magdaranas ng maraming buntong hininga at pagtaghoy, paghinga na paglabas at paghinga na papasok. Ang kanilang mga buntong hininga at paghagulgol na waribang katulad ng pag-iingay ng asno. So sila ay maiingay. So ang impyernong apoy sa buntong hininga lamang ng mga tao na susunugin, mga jin, ay sadyang napakaingay na doon. Papaano pag sumisigaw pa sila? So ito ay isang halimbawa rin na kung saan nakaparusahan sa impyernong apoy. Halimbawa rin dito, sila ay makakaranas ng kalungkutan. Panghihinayang sa impyernong apoy na ito. Tulad ng sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa chapter 35, verse 37, higit kumulat sa atin natin ng wika, dito sila ay magsisitaghoy ng malakas sa paghingi ng tulong. O aming Panginoon, kami ay ibalik ninyong muli sa buhay sa mundo. Kami ay magsisigawa ng kabutihan at hindi ng mga gawaing nakahinatnan namin noon. So, makikiusap sila dahil sa abdi ng kanilang nararamdaman, nalulungkot sila, nanghihinayang sila. Bakit hindi sila kumalala sa Allah subhanahu wa ta'ala ngayon na humihingi sila ng pahintulot sa Allah na bigyan pa sila ng pagkakataon ng Allah subhanahu wa ta'ala. So ito ay ilan lamang sa iba't ibang halimbawa na kaparusaan
doon sa impyernong apoy. Doon din sa impyernong apoy ay mag-o-offer ang mga manahanan dito upang makalabas sa kanilang kaparusaan na sila'y magnanais na magbigay ng pantubos, matubos lamang nila ang kanilang mga sarili bilang kalayaan sa impyernong apoy. Isinalaysay ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam mula kay Bukhari at Muslim na sa araw ng paghuhukom, sasabihin ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mga nananahanan sa apoy na nakakaranas ng pinakamagaan lamang na kaparusahan. Kung mayroon siyang anumang naiwan na kayamanan sa kalupaan na nais niyang itubos ito sa Allah subhanahu wa ta'ala, siya magsasabi mayroon at nais niyang itubos ito sa kanyang kaparusaan. Ang Allah subhanahu wa ta'ala ay magsasabi, ako ay nag-utos sa iyo ng mas magaan pa na bagay na yaan, nasa gulugod ka pa ni Adam, na sinabi ko na huwag kang magtatambal sa akin. So, nais nilang tubusin ang kanilang mga sarili mula sa kaparusaan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, chapter 3, verse 91, Innal ladhina kafaru wa matu wa hum kuffarum falay yuqbalu min ahadihim min al-ardi dahabaw wa la yasmadadih ulaika lahum adhabun alim wa ma lahum min nasirin. Katotohanan ng mga hindi sumasampalataya at namatay habang sila hindi nananampalataya, ang buong kalupaan na tigid ng ginto ay hindi tatanggapin kahit kanino mula sa kanila, kahit na ito ay ialay bilang isang pantubos para sa kanila ay kasakit-sakit na kaparusahan at sa kanila ay walang makakatulong. So, hindi ito kailangan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sila'y mananahanan dito magpakailanman. Hindi kailangan ng Allah ang magkayaman ng tao pang ipantubos sa kanyang nararasasang kahirapan doon sa impyernong apoy. So, sila ay mananahanan doon kailan paman. Ngunit sila'y magnanahis na sila ay makaalis doon sa pamamagitan ng pagtubos ng kayamanan nila. Ngunit ang masakit ay hindi ito tatanggapin ng Allah subhanahu wa ta'ala. So, mayroon naman doon na kung saan mga mananahanan sa impyernong apoy na ilalabas din ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sila ng mga Muslim na mayroon silang katiting na pananalig sa Allah subhanahu wa ta'ala. Isinalaysay ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam mula kay Bukhari na sinabi niya na sino man nagsabi ng la ilaha illallah na mayroon siyang iwan kahit na ito'y katimbang lamang ng barley, siya ay lalabas sa impyernong apoy. O sino man ang nagsabi ng la ilaha illallah na mayroon siyang pananampalataya kahit katimbang lamang ng isang butil na maliit, ay lalabas siya sa impyernong apoy. So, ibig sabihin, mayroon ding mga mananahanan doon, ngunit hindi magtatagal sila yaong lalabas sa impyernong apoy at mananahanan sa pinakamababang uri ng antas na paraiso, na kung saan ang antas na ito ay 10 beses mo dodoblihin. 10 beses mo dodoblihin ang dunyang ito. Ganong kaganda ang pinakamababang uri ng antas na tirahan doon sa paraiso. Katotohanan, mga mananahanan sa impyernong apoy, sila ay tatangis kapag sila ay dadalhin na doon na napakalakas. Gaya na sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa chapter 84, verse 10 to 12. وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا. Datapot siya na binigyan ng kanyang talaan sa kanyang likuran. Walang pagsala, siya ay tatangis ng malakas tungo sa kanyang pagkawasak at siya papasok sa nag-aalimpuyong apoy. So sila yaong kawawa, sila yaong mga tatangis na kahit na ano pang kayamanang iniwan nila dito at kaligayahan, ang lahat ng ito ay hindi na manunumbalik sa kanila, kundi sila ay makakaranas na lamang dito ng habang buhay, hapdi at pasakit at kahihiyan sa Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang kaparusahan. Sa impyernong apoy doon ng mga mananahanan ay pagsusumiksapan din na sila ay magtatalo-talo. Sila ay nagtatalo-talo doon dahil sa nakangisnan nilang gawain dito. Kabilang na rito ang chapter 40, verse 47-48. Ang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, higit kumulang sa ating nagtindiyang wika at ang
Sandali na sila'y makikipagtalo sa gitna ng apoy. Ang mga mahihina na sumunod ay magsasabi sa mga palalo, katotohanan kami ay inyo lamang tagasunod. Mangyaring kunin ninyo sa amin ang ilang bahagi ng apoy. Sila na mga palalo ay magsasabing, tayong lahat ay sama-sama sa apoy na ito. Katotohanan sila ay humatol sa pagitan ng kanyang mga alipin. So sila ay magtatalo-talo doon sa impyernong apoy dahil sa kanilang mga pagsunod sa kanilang mga ngaral dito. Ay itatakwil nila sila doon sa impyernong apoy ang kanilang mga sinunod na ito. Kaya ang gusto nila ngayon ay ang bahagi na bahagi ng apoy na kanilang naranasan ay kunin dapat nila sapagkat sila ay nangaral sa kanila na sumunod sa kanila ito. Ngunit pare-pareho ang kanilang mga kaparusahan. Sa ganito, kung mayroon lang sana silang pagkakataon pang magbalik dito, ang kanilang mga ngaral o sumunod na mga ito ay hindi na nila susundin kung bibigyan pa sila ng pagkakataon ng Allah subhanahu wa ta'ala. إِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا وَرَأَوُا الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّأُوا مِنَّا. Sabi nila, Allah subhanahu wa ta'ala at sa araw ng paghukom, kung sila na kanilang pinamarisan ay magpasinungaling, magtatwa o magmaangan sa mga sumunod sa kanila at kanilang mamasdan ng kaparusahan ang lahat ng kanilang pinagsamaan ay mapuputol. At ang mga sumunod sa kamalian ay magsasabi kung mayroon malamang kaming kahit na isang pagkakataon na makabalik sa mundo, aming itatatwa sila kung paano kami ay kanilang inatanatwa. So, ang mga sinunod nila sa kabilang buhay ay itatatwa sila sa kanilang pagsunod. So, kung mayroon pa sana pagkakataon, sabi nila, dito ay hindi na sila susundin. So, mayroon argumento o pagdidispute na mangyayari doon sa mga mananahanan doon sa impyernong apoy. So, kung mayroon silang idwahan, sa idwahan, doon o pagtatalo, ay mayroon din silang pagsasalitahan ang mga nananahanan sa impyernong apoy at ng paraiso. Mayroon sila. Gaya ng matatagpuan natin sa Surah Al-Araf, chapter 7, verse 44 hanggang 45 o 44. Ganito ang liwat sa ating wika. At ang mga nagsisipanirahan sa paraiso ay tatawag sa mga nagsisipanirahan sa apoy na nagsasabi, tunay naming natagpuan na totoo ang ipinangako ng aming Panginoon sa amin. Natagpuan din ba ninyo na totoo ang ipinangako ng inyong Panginoon? Sila ay magsasabi, oo. So, mayroon din silang pag-uusapan, pagsasalitaan. No? So, dito lumilitaw na ang mga talunan sa impyernong apoy, sila yaong inaamin nila ang kanilang hindi paghahanda sa ibinigay na pangako at babala ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mundong ito. So, mayroon din pag-uusapan tungkol sa mga nananahanan sa paraiso at nananahanan sa impyernong apoy. Ito pa ang isang aya sa chapter ulit ng Araf, 7:50 to 51. Higit wala sa ating nagtindang wika. At ang mga nagsisipanirahan sa apoy ay tatawag sa mga nagsisipanirahan sa paraiso. Buhusan ninyo kami ng kaunting tubig o anumang bagay na pinagkaloob sa inyo ni Allah. Sila'y magsasabi, yung mga nakatira sa paraiso, katotohanan ang mga ito, ang tubig at anumang ipinagkaloob sa amin ay kapwa ipinagbabawal ni Allah sa mga hindi sumasampalataya na nagturing sa kanilang pananampalataya bilang isang paglilibang at paglalaro at ang buhay sa mundong ito ang luminlang sa kanila. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala. So mayroong pag-uusap, nakikita natin, mayroong pag-uusap sa bawat nananahanan sa paraiso at impyerno. Ito ang mga paglalarawan sa impyernong apoy. Ngayon, anong kailangan natin upang maiwasan natin ang pananahanan na ito sa impyernong apoy at manahanan tayo sa paraiso? Kinakailangan natin ng iman. Yaong magaling na iman. Pagmamahal sa Allah subhanahu wa ta'ala. Sapagkat ang sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hindi itatapon ng Allah ang sino ang mamahalin niya sa impyernong apoy. Ito ay kay Al-Hakim. Pangatlo, takot sa Allah subhanahu wa ta'ala.
kung saan waliman khapa maqama rabbihi jannatan, no? Sa kanya walang dapat ikatakot, may pangamba sa pag-arap sa Allah subhanahu wa ta'ala. Wala siyang dapat ikatakot sa harapan ng Allah subhanahu wa ta'ala. So, ganun din sa ganap ni Abu Hurairah na sinalaysay ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sino man nagtakot sa Allah subhanahu wa ta'ala, siya ay makakapasok sa paraiso. Okay, sabi niya, Ahmad, Tirmidhi, Nasai at Al-Hakim. So, ganun din ang fasting. Matuto tayo mag-fasting sapagkat ito ay shield sa impyernong apoy at matuto tayong magsadaka. Magsadaka. Sabi ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang sino mang nais ninyo makaligtas sa apoy, kahit na sa pamamagitan lamang ng kalahating datilis, ay gawin din yung magbigay ng sadaka. Al-Bukhari at Muslim. Jihad, ganun din ang jihad na sinabi ni Abu Abs, no? Ang sinabi ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang sino mang alipin na matakpan ang kanyang mga paa ng alikabok, ito ay hindi makakaranas upang sunugin sa impyernong apoy. Al-Bukhari. No? At humingi din tayo, mag-request tayo ng proteksyon sa Allah subhanahu wa ta'ala laban dito. Humingi tayo ng papakupkup sa Allah subhanahu wa ta'ala na iligtas niya tayo sa dusa ng impyerno. No? So itong mga kailangan natin, jihad sa ating sarili, magpupunyagi, magpapakupkup sa Allah subhanahu wa ta'ala, mga sadaka, pagmamahal sa Allah subhanahu wa ta'ala, takot sa Allah subhanahu wa ta'ala, pagpapasting at iman. Ito kailangan natin po makapasok tayo sa paraiso at makalayo tayo sa impyerno po. So inshallah sa susunod sa chapter 5 ay tatapikin naman natin ang paglalarawan hinggil sa napakagandang tirahan ng mga magiging talunan, magiging magwawagi, magiging mananalo sa kabilang buhay doon sa paraiso. Siya naman ang ating ilalarawan sa chapter 5 natin. So dito nagtatapos ang ating topiko sa paglalarawan ng impyerno apoy. Wakira daw alhamdulillah rabbil alamin wa salatu wa salam ala rasulillah. Subhanaka Allahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.